Sa isang tahimik na barangay, malayo sa kabihasnan, isang misteryosong kwento ang bumangon mula sa dilim ng gabi. Isang kwento ng mga aswang, mga nilalang na matagal nang naging bahagi ng takot at alamat ng mga tao sa buong bansa. Ngunit sa kabila ng mga kwento, may isa ring mediko na nagdesisyong magtago sa isang liblib na lugar upang makapagpagaling, ngunit may mga bagay na hindi niya alam na magbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng buong barangay. Si Manuel, isang manggagamot na may malawak na kaalaman sa medisina, ay nagdesisyon na magtungo sa isang baryo sa malalayong bundok ng Visayas. Siya'y nagsimula bilang isang ordinaryong doktor, ngunit may mga kwento na nagsasabing iba ang kanyang misyon sa pagpunta doon. May ilang sabi-sabi na siya'y isang espesyal na uri ng manggagamot, hindi lamang sa medisina, kundi pati na rin sa paglaban sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngunit sa unang tingin, tanging mga lumang kasaysayan at isang matinding puot sa mga nilalang ng dilim ang pumapalibot sa kanyang pangalan. Habang ang buhay sa barangay ay nagpatuloy sa normal na takbo, unti-unting umusbong ang mga kakaibang pangyayari na nagbigay sa mga tao ng takot. May mga nawawala sa gabi, may mga hayop na natagpuang patay sa hindi maipaliwanag na paraan, at may mga saksi na nagsasabing nakita nila ang mga hindi pangkaraniwang nilalang na dumadaan sa dilim. Ang mga kwento ng aswang, na noon ay tanging alamat lamang, ay muling buhay at nagsimula ng maghasik ng takot sa bawat tahanan. Ngunit si Manuel ay hindi madaling magpatalo sa mga kwento ng takot. Ang kanyang lohika at kaalaman sa agham ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magtanong at magsiyasat sa mga pangyayaring ito. Hindi siya naniniwala sa mga engkanto o halimaw, ngunit may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng medisina. Kaya't nagsimula siyang magtuklas, nag-iisa sa kanyang misyon na alamin ang mga lihim na nagtatago sa dilim ng kagubatan at sa mga mata ng mga taga-barangay. Isang araw, habang siya ay nag-ikot sa mga bundok at tinatanaw ang isang malalim na kabubatan, nakatagpo siya ng isang matandang babaeng tinatawag nilang Aling Rosa. Si Aling Rosa ay kilala sa buong barangay dahil sa kanyang mga kababalaghan at kakaibang kakayahan. May mga sabi-sabi na siya ang pinakamaalam tungkol sa mga aswang at mga nilalang na naninirahan sa kabubatan. Pinili ni Manuel na makipagkita kay Aling Rosa, hoping na siya ay makakuha ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Manuel ang matanda tungkol sa mga kwento ng aswang. Ang matanda ay tumahimik saglit, parang nag-isip bago nagsalita. Ang mga aswang, anak, ay hindi basta nilalang na may pakpak o mata na naglalabas ng apoy, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay may kalakip na takot at karanasan. Sila'y naninirahan sa atin, at may mga pagkakataong hindi natin sila nakikita. Ang mas masaklap, may ilan sa kanila na hindi na kayang itago ang kanilang tunay na anyo. Si Manuel ay hindi agad nakumbinsi. Sa kanyang isip, isa lamang itong pamahiin, ngunit isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan at may narinig siyang mga yapak sa likod niya. Nang lumingon siya, walang tao. Ngunit ang pakiramdam na parang may nanonood sa kanya ay hindi mawala. Ang mga mata niya ay tumama sa isang lilim sa madilim na kanto, at doon nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na katanungan. Puno ng takot ang kanyang puso, at sa hindi malamang dahilan, ramdam niya na ang kanyang misyon ay hindi lamang isang pagsubok sa medisina, ito ay isang pagsubok sa kung anong nilalang ang tunay na umiiral sa mundong ibabaw. Nang gabing iyon, hindi na muling matutulog ng maayos si Manuel. Ang mga lihim na itinagong kwento ay nagsimulang bumangon, at ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ay nagiging mas malapit sa katotohanan. Sino ang tunay na kalaban? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Manuel para maprotektahan ang barangay? Abangan sa susunod na bahagi ng kwento. Mula nang maramdaman ni Manuel ang presensya ng kung anong nilalang sa dilim, naging magulo na ang mga gabi niya. Kahit gaano siya karasyonal, kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili na baka guni-guni lang ang lahat, hindi niya maikaila ang malamig na hangin na biglang bumabalot sa paligid tuwing hating gabi. Ang mga yapak na minsan ay tila sumusunod sa kanya, at ang mga aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Ilang araw na ang lumipas, ngunit imbes na luminaw ang mga pangyayari, lalo pa itong naging misteryoso. Dumarami ang kaso ng mga nawawalang bata, may mga inang umiiyak sa barangay hall, naghahanap ng mga anak na bigla na lang hindi umuwi. Ang ilang residente naman ay natatagpuang walang malay sa gilid ng gubat, nanginginig at wala nang maalala. Lahat ng ito ay hindi maipaliwanag ni Manuel sa medisina.
Sinubukan niyang gamutin ang ilan, pero tila ba may ibang puwersang gumagapang sa katawan ng mga biktima, parang hindi karaniwang sakit, kundi isang bagay na galing sa madilim na puwersa. Dahil dito, unti-unting nag-iba ang tingin ng mga taga-barangay sa kanya. Sa umpisa, siya'y tinanggap ng bukas palad bilang bagong manggagamot. Ngayon, may ilang umiwas, nagbubulungan sa kanto, at ang iba'y tila takot sa kanya. Hindi niya ito maintindihan. Hanggang sa isang gabi, isang matandang lalaki ang kumatok sa kanyang tahanan. Si Mang Celso, isang dating tanod, ay may daladalang balot ng dahon at isang garapon ng langis na may kakaibang amoy. "Dok, huwag kang magagalit," mahinang sabi ni Mang Celso habang inilalapag ang mga dala sa mesa. "Pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol sa lugar na to. Hindi basta mga hayop ang dahilan ng mga pagkawala. Hindi rin simpleng sakit ang gumagapos sa mga katawan ng mga nahahanap namin." Tinitigan siya ni Ea Manuel, hindi alam kung maniniwala o magtatawa. Pero si Mang Celso ay seryoso. Tinuloy niya ang kwento. "Noong bata pa ako, may mga panahong sinasabi ng matatanda na bawal lumabas kapag bilog ang buwan. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa mga nilalang na naglalakad sa gabi. Mga nilalang na mukhang tao sa umaga, pero sa gabi nag-iba ang anyo. Matutulis ang ngipin, matatalas ang kuko, at uhaw sa laman ng tao. Lalo na sa mga bata." Napalunok si Ea Manuel. Ang bawat salitang binabanggit ni Mang Celso ay parang pumapalo sa kanyang isipan. Parang bumabalik ang bawat takot na naramdaman niya noon. Hindi niya gustong aminin, pero may bahagi sa kanya na naniniwala na sa mga aswang na sinasabi ng mga matatanda. "May hinala kami, Dok. Isa o higit pa sa ating mga kapitbahay ay hindi na tao. Baka kasama mo pa minsan sa palengke, o kaya'y nakakasalubong mo tuwing umaga," dagdag pa ni Mang Celso. "Pero hindi basta-basta malalaman. Marami sa kanila ay matalino, magaling magtago. Hindi sila agad umaatake, pero kapag nagutom, wala silang pakundangan." Simula noon, naging mas mapanuri si Ea Manuel. Sinimulan niyang obserbahan ang kilos ng mga tao sa paligid. Napansin niya si Aling Mila, isang tahimik na tindera, na hindi kailanman lumalabas kapag may araw. Si Cardo, ang mangingisdang laging may sugat sa katawan pero hindi kailanman humihingi ng lunas. At si Nena, ang batang laging gising sa gabi, tila ba hindi natutulog. Lahat sila, sa paningin niya, ay may kakaibang kilos. Pero wala siyang matibay na ebidensya. Hindi rin siya makalapit sa mga otoridad. Kapag binuksan niya ang usapin tungkol sa mga aswang, tiyak na pagtatawanan siya. Kaya tahimik siyang nagmasid habang palihim na naghahanap ng kasagutan. Dinalaw niyang muli si Aling Rosa, dala ang mga halamang gamot na ibinigay ni Mang Celso. Inusisa niya ang mga orasyon, mga anting-anting, at kahit ang mga sinaunang kwento ng barangay. Ngunit sa bawat hakbang niya sa katotohanan, parang mas lalo siyang lumulubog sa misteryo. Isang gabi, habang siya ay nakasilip sa bintana, nakita niya si Cardo na dahan-dahang lumalabas ng bahay. Sa halip na magpunta sa dagat, dumiretso ito sa gubat. Tahimik, tila may sinusundan. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang flashlight, isinuot ang jacket, at sinundan ito mula sa malayo. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung takot, kaba, o pagkasabik na malaman ang totoo. Pumasok si Cardo sa isang kuweba. Mula sa labas, naririnig ni Ea Manuel ang kakaibang tunog, parang pag-iyak ng sanggol na pinipigil, halong huni ng hayop na hindi niya maipaliwanag. At saka, isang aninong mabilis na gumalaw sa dilim. Napatigil siya. Muntik na siyang mapaatras. Ngunit bago siya makakilos, biglang naputol ang ilaw ng kanyang flashlight. Sa gitna ng kadiliman, isang malamig na hininga ang naramdaman niya sa kanyang batok. At sa bulong na halos hindi marinig, isang tinig ang nagsabi. "Hindi ka na makakabalik." Hindi makagalaw si Ea Manuel. Parang nanigas ang buong katawan niya sa takot. Yung malamig na hininga sa batok niya, parang dumikit na sa mismong balat niya. Sa dilim, ramdam niyang may ibang presensya, hindi basta hayop, hindi basta tao. Pinilit niyang huwag huminga ng malalim, baka marinig siya. Pero ang lakas ng tibok ng puso niya, pakiramdam niya'y buong paligid ay naririnig na yon. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla na lang siyang nadulas sa basa at madamong lupa. Napaupo siya, at doon niya muling naramdaman ang flashlight sa bulsa. Dali-dali niya itong tinapik, umaasang muling ilaw. Sa awa ng langit, kumislap ito kahit mahina. Pero sapat para makita niyang mag-isa na lang siya sa bungad ng kuweba.
Wala na si Cardo. Wala ring anino. Pero nanatili ang kakaibang pakiramdam, parang may matang nanonood sa kanya sa bawat galaw. Mabilis siyang bumalik sa bahay, humihinal, pinapawisan kahit malamig ang hangin ng gabi. Hindi siya makatulog buong magdamag. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong nilalang ang bumulong sa kanya. Boses ng tao, pero may basag, parang sabay na nagsasalita ang 2 o 3 boses. Kinabukasan, parang wala lang kay Cardo. Nakangiti pa ito nang makasalubong niya sa kalsada. Magandang umaga, Doc, anito, parang walang nangyari. Pero may dugo sa ilalim ng kuko nito, hindi halata kung hindi mo titigan ng maigi. Habang lumalalim ang gabi-gabi sa barangay, mas dumadami ang hindi maipaliwanag. May isang buntis na biglang nawala ng walang bakas. Isang lalaki ang natagpuan na parang pinaghihiwalay ang laman sa katawan, pero wala ni isang patak ng dugo sa paligid. Sa kabila ng lahat ng ito, tahimik pa rin ang mga opisyal ng barangay. Para bang pinipilit nilang baliwalain ang mga nangyayari. O baka may alam sila. Habang iniimbestigahan niya ang mga pangyayari, mas napapansin ni Manuel ang mga pagbabago sa ugali ng mga tao. Si Aling Mila, na dati mahiyain, ay biglang naging masigla at palabiro, pero sa isang tingin sa kanyang mga mata, parang may malamig na intensyon. Si Nena naman, ang batang gabi kung maglaro, ay minsang nakita ni Manuel sa tabi ng simbahan, nakatingin sa itaas ng kampanaryo, tila ba may kinakausap, pero wala naman siyang kasama. Ang pinaka-nakakakilabot ay nang mapansin niyang pabalik-balik ang mga itim na uwak sa paligid ng kanyang bahay. Araw at gabi nakabantay. Isang gabi, pinuntahan siya ni Aling Rosa. Halatang pagod, pawis, at parang galing sa pag-iyak. Dok, tulungan mo ko. Ang apo ko, si Lito, hindi na siya bumabalik ng bahay. 3 araw na. At sa tuwing titingin ako sa gubat, parang naririnig ko pa rin ang tinig niya, pero hindi siya nagpapakita. Mahigpit ang pagkakakapit ng matanda sa kanyang braso. May nangyayari talaga sa barangay natin. Matagal na to, pero ngayong ikaw ang nandito, may rason sila para matakot. Alam kong hindi ka basta susuko, Dok. Tulungan mo kaming matapos to. Nagdesisyon si Manuel na bumalik sa kuweba. Sa pagkakataong ito, dala niya ang langis ni Mang Celso, ilang halamang panlaban sa masamang espiritu, at isang maliit na krus na ibinigay ni Aling Rosa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Isinama niya si Joel, isang batang lalaki sa barangay na tahimik lang pero matalas ang obserbasyon. Ayon kay Joel, ilang beses na raw niyang nakita si Cardo at si Aling Mila na may dalang mga bayong ng karne na hindi galing sa palengke. Minsan, Dok, naamoy ko yon. Amoy panis pero parang may halong ibang bagay. Hindi karne ng hayop. Pagdating nila sa gubat, mas naramdaman nilang mabigat ang paligid. Wala masyadong hangin pero tila may bumubulong sa pagitan ng mga dahon. Nang marating nila ang kuweba, hindi ito bukas kagaya noong una. May mga tanim sa harap nito, mga halamang hindi nila kilala, may amoy na parang nasusunog na buhok. Tahimik si Joel, pero ang mga mata nito ay nanlilisik sa takot. Dok, may gumagalaw sa loob. Sa biglaang pagkilos, tila may aninong dumaan sa gilid. Mabilis. Parang hindi tao. Napaatras si Manuel, itinulak si Joel sa likod niya. Narinig nila ang halakhak, hindi ordinaryong tawa, kundi parang mula sa isang nilalang na hindi nabibilang sa mundong ito. Sa loob ng kuweba may boses. Sino kayo para manghimasok sa aming lugar? Hindi nila nakita kung sino ang nagsalita, pero naramdaman nila ang biglang paglamig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. May gumapang sa binti ni Joel. Nang tumingin siya, wala siyang nakita, pero naramdaman niyang may humahawak. Dali-dali silang tumakbo pabalik, hindi na lumingon. Ngunit nang makarating sila sa kalsada, wala na ang mga tao. Tahimik ang buong barangay. Wala ni isang ilaw. Parang iniwan na sila ng buong mundo. O baka hindi na sila talaga makaalis pa. Mabilis ang tibok ng puso ni Manuel habang nakatayo sa harap ng tahimik at madilim na barangay. Wala ni isang ilaw, wala rin kahit anong tunog. Pati ang mga kuliglig at huni ng mga ibon ay nawala. Parang isang malaking anino ang bumalot sa buong lugar. Si Joel, hawak pa rin ang braso ni Manuel, ay nanginginig. Dok, parang hindi na to yung barangay na alam natin, bulong niya, halos hindi marinig. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa bahay ni Manuel, umaasang may makikitang kahit sinong tao. Pero bawat kanto, bawat daanan, ay tila iniwang abandonado. Pati mga pinto ng bahay ay nakasara,
ang iba'y may marka ng itim na krus na tila bagong guhit. Nang marating nila ang bahay ni Aling Rosa, walang sumagot kahit anong katok nila. Pero sa bintana, nakita nilang bukas ang ilaw sa loob, kumikislap, parang nauubos na kandila. Bago pa man sila makapasok, biglang may tumahol na aso, malalim, parang galit na halinghing. Paglingon nila, wala naman. Pero ang mga yabag sa paligid ay palakas ng palakas, paikot-ikot sa kanila. May sumusunod sa atin, bulong ni Joel. Sa kanyang mga mata, malinaw ang takot, pero may bakas ng determinasyon. Dok, kung may masama talaga rito, dapat na tayong kumilos. Hindi na sapat yung pag-iwas. Kailangan natin malaman kung ano ba talaga ang nililihim ng barangay na to. Pumunta sila sa bahay ni Kapitan Rogelio, na matagal nang umiiwas sa usapan tungkol sa mga aswang. Pagdating nila roon, gulat si A.I. Manuel sa nakita, box ang pinto, wasak ang lock, at sa loob, may mga papel na nagkalat. Sa mesa, may lumang kwaderno na nakabukas, puno ng sulat kamay. Binasa niya ito habang si Joel ay nagbabantay sa labas. Sa bawat pahina ng kwaderno, tila diary ni Kapitan, isinulat niya ang mga pangyayaring hindi niya kayang ipaalam sa buong barangay. May nakasulat doon, mula nang lumipat si Mang Celso dito, bumilis ang pagdami ng mga kaso ng nawawala. Akala ko't samba lang, pero may mga gabi na naririnig ko siyang may kausap. Hindi tao ang boses, parang halakhak na mababa, parang hayop. Pero may pinakamasakit, alam ng ilan sa mga tao rito ang nangyayari, at pumapayag sila kapalit ng kaligtasan ng pamilya nila. Biglang bumukas ang bintana sa likod ng bahay, sabay sirit ng malamig na hangin. Nahulog ang kwaderno mula sa mesa. Dok! May tao sa labas, sigaw ni Joel. Agad lumabas si A.I. Manuel, at sa dilim ng gabi, nakita nila ang tatlong tao na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Nakasuot ng kulay abong damit at may takip ang mga mata. Hindi nila makilala kung sino. Pero nang gumalaw ang isa, tumambad ang palad na may marka, parang sunog, bilog na itim na may guhit sa gitna. Ito ang parehong marka na nakita ni A.I. Manuel malapit sa kuweba. Dahan-dahan silang lumapit. Pero bago pa man sila makapagtanong, naglakad palayo ang tatlo at pumasok sa isang bahay na dati walang nakatira. Si Joel, di mapakali. Hindi yan mga normal na tao, Dok. Alam ko. Parang ginagamit lang yung katawan nila. Napagpasyahan nilang bumalik sa simbahan, baka sakaling makakuha ng tulong kay Padre Elmo. Pero pagdating nila, sarado ang pinto ng simbahan. Sa ibabaw ng altar, sa loob, may kumikislap, isang pulang ilaw, tila apoy. Nung sinilip ni Joel sa siwang ng bintana, nanlaki ang mata niya. Dok, may seremonya sa loob. At hindi lang basta dasal ang naririnig nila, may mga sigaw, may iyak, may halakhak. Pamilyar ang isa sa mga tinig. Tinig ni Aling nila. Handa na ang alay, sigaw nito. Maghihintay na lang tayo ng hudyat. Mabilis silang umalis, hindi alam kung saan tutungo. Sa bawat hakbang nila, mas lumilinaw ang larawan, ang barangay ay hindi lang basta pinamumugaran ng mga nilalang may kasabwat sa loob. Mga tao na kusa ng isinuko ang kanilang kaluluwa kapalit ng kapangyarihan, kaligtasan, o kayamanan. Mga aswang na hindi lang naninirahan, kundi kinukubkob na ang buong komunidad. Dok, baka hindi lang to tungkol sa mga aswang. Baka kulto na talaga to. At baka ikaw ang sunod nilang kinukuha, ani Joel, habang naglalakad sila pabalik sa bahay ng doktor. Pagdating nila roon, buks ang gate. Ang ilaw sa loob, patay. At sa ibabaw ng lamesa, may isang papel galing sa diary ni Kapitan. Sa likod nito, may sulat na bago lang isinulat. Alam na namin ang lahat ng galaw mo. Huwag mo nang pigilan. Huli ka na, Dok. Doon nagsimula ang pagputok ng ilaw sa buong bahay, sabay sunod-sunod na katok sa pinto. Isa, dalawa, tatlo sabay-sabay nakatok mula sa labas ng bahay. At sa bintana, may anino, mata na pulang-pula, nakatitig sa kanila. Wala nang oras. Wala nang ligtas na lugar. Si A.I. Manuel ay nanatiling nakapako sa kinatatayuan, habang si Joel ay dahan-dahang umatras, hawak ang isang kahoy na pamalo mula sa gilid ng pinto. Sa bawat katok at kaluskos sa paligid ng bahay, tila lalo pang bumibigat ang hangin, parang unti-unting sinasakal ang paligid nila. Hindi nila alam kung may sapat silang lakas para lumaban, pero mas lalong hindi sila handang sumuko. Maya-maya, huminto ang katok. Tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Si Joel ay lumapit sa bintana at marahang sumilip. Pero wala na roon ang aninong kanina lang ay nakatitig sa kanila.
Dok, wala na sila. Pero may iniwan. Sa bakuran ng bahay, may isang maliit na kahon na kahoy, parang antigong lalagyan ng alahas. Lumabas sila, bagaman nag-aalangan, at marahang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang lumang pendant, may hugis buwan na may pulang bato sa gitna. Nakaukit sa paligid nito ang mga salitang hindi nila maunawaan. Parang ito yung nakita ko sa kwaderno ni Kapitan. May ganito ring kwintas na binabanggit, ginamit daw ng isang manggagamot noon para di siya mapasok ng mga nilalang na di tao, sabi ni Joel habang tinititigan ang pendant. Ngunit habang hawak ito ni Manuel, bigla siyang parang nanghina, napaluhod, at napapikit. Parang may bumubulong sa isipan niya, mga boses na pabulong, paikot-ikot, walang dulo, walang simula. Dok, sigaw ni Joel. Tinulungan niya itong makatayo. Pagmulat ng mata ni Manuel, bigla siyang napatingin sa silangan. Alam ko na may isa pang lugar na hindi pa natin napupuntahan, bulong niya. May lumang bahay malapit sa ilog. Sabi ni Aling Rosa noon, wag daw basta-basta pupunta roon. Pero doon galing ang pendant na to. At sa lugar na yon naroon ang mga sagot. Dali-dali silang nagpunta roon, nilakbay ang masukal at maputik na daan patungo sa dampa na yari sa lumang kahoy, nakatago sa likod ng kakahuyan. Paglapit nila, napansin nilang may mga ukit sa mga haligi ng bahay, parehong simbolo na nakita nila sa pendant at sa mga pader ng kuweba. Sa loob, amoy lumang alikabok, at sa gitna ng sahig ay may bilog na guhit, parang altar. Habang iniikot nila ang lugar, may natagpuan si Joel na lumang larawan, isang babae, nakasuot ng puting bestida, hawak ang parehong pendant. Pero ang mas nakakagulat, sa likod ng larawan ay may sulat, para sa anak kong si Manuel, kapag dumating na ang oras ng pagbabalik. Nanlamig si Manuel. Ito nanay ko to, anya. Pero patay na siya simulat sa pool pa lang ng pagkabata ko. Hindi niya lubos maisip kung bakit may litrato rito ang kanyang ina, at bakit tila alam ng babae ang mangyayari. Doon nagsimula ang mas matinding gulo sa isipan ni Manuel. Baka kaya siya dinala sa barangay ay hindi lang dahil sa kanyang propesyon bilang manggagamot, baka ito ay isang itinakdang pagbabalik. Baka siya ay bahagi ng kwento ng barangay na matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Hindi pa man sila nakakaahon sa pagkalito, biglang nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Ang bilog sa sahig ay biglang nagliwanag ng mapulang liwanag. Mula sa sulok ng dingding, may umusbong na anino, isang matangkad na figura, mahaba ang mga daliri, at mga mata nitong pula ay nakatingin kay Manuel. Ngunit imbes na umatake, ito ay lumuhod. Dumating ka na sa wakas, sabi ng nilalang sa isang mababang tinig. Ang dugo mong dala ay kailangan na para matapos ang kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Manuel, nanginginig ang boses. Ang barangay na ito ay itinayo kapalit ng kaligtasan sa mga nilalang ng dilim. Bawat henerasyon, may isinisilang na tagapamagitan, isa na may dugong may kapangyarihan. Isa kang supling ng lumang lahi, Manuel. At ang pagbabalik mo ay ang hudyat ng pagsisimula ng huling yugto. Hindi ko ito alam. Hindi ako bahagi nito, sagot niya habang lumalayo. Ngunit kahit hindi mo ito alam, dala mo pa rin ang sumpa. At kapag hindi mo tinanggap ang papel mo, magdurusa ang buong barangay. Lulubog ito sa dilim. At lahat ng tao rito, pati si Joel, ay hindi makakaligtas. Lumingon si Joel, kita sa mukha ang kaba. Dok, ano bang pinasok natin? Hindi ko rin alam, sagot ni Manuel habang hawak pa rin ang pendant. Pero kailangan nating malaman ang totoo, bago pa tuluyang mawala sa atin ang barangay na to. Sa kalagitnaan ng takot, may isa pang tanong ang pumasok sa isipan ni Manuel, kung alam ng ina niya ang lahat ng ito, bakit siya iniwan? At sino ang ama niyang hindi kailanman nabanggit sa kanya? Mula sa labas ng bahay, nagsimula na namang dumami ang mga yabag. Mas marami. Mas mabibigat. At ang mga aninong kanina pa nagmamanman, ngayoy isa-isa nang lumalapit, bumubuo ng hugis ng mga nilalang na hindi na lamang anino, kundi buhay na kasaysayan ng barangay na itinago ng mga tao sa takot. Hindi pa ito ang wakas. Pero nagsisimula ng gumalaw ang mga kasinungalingan. At sa oras na mabuksan ang katotohanan, wala nang balikan. Habang unti-unting lumalapit ang mga nilalang sa lumang bahay, naramdaman nina Manuel at Joel ang bigat ng bawat hakbang ng kanilang mga paa. Ang liwanag mula sa guhit sa sahig ay lalo pang nagliliyab, para bang hinihigop ang lakas ng paligid. Sa bawat segundo, ang takot ay unti-unting lumulon sa kanilang tapang. Pero hindi sila umatras.
Hindi na ito tungkol sa kanila, ito ay para sa buong barangay. Kung isa akong tagapamagitan, kung bahagi ako ng kasunduang to sabihin mo sakin kung paano ko matatapos to, matapang na sinabi ni A.I. Manuel habang nakatitig sa nilalang na nananatiling nakaluhod. Ang anino ay muling nagsalita, ang pendant ang susi. Isuot mo. Dugo mo ang magpapasigla sa lakas na kailangan upang putulin ang kasunduan. Ngunit kapalit nito ay isa sa inyo. Biglang natahimik si Joel. Ano nang ibig mong sabihin na kapalit? Buhay ba? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumango ang nilalang. Walang puwersang walang kapalit. Ang sumpa ay hindi mapuputol kung walang handang mag-alay ng sarili. Isa sa inyong dalawa ang kailangang manatili sa pagitan ng dalawang mundo. Napatingin si A.I. Manuel kay Joel. Napalunok siya. Sa dami ng pinagdaanan nila, naging matatag na ang kanilang samahan mula sa pagiging estranghero sa isa't isa, naging kakampi at halos parang magkapatid. Hindi niya maisip na isa sa kanila ang kailangang mawala. Ngunit alam niyang wala ng ibang paraan. Kung hindi niya ito tatapusin ngayon, babalikan at babalikan sila ng dilim. Habang papalapit ang mga nilalang, isinusuot ni A.I. Manuel ang pendant. Bigla siyang nalugmok sa sahig, nanginginig ang katawan. Sa isipan niya, bumalik lahat ng alaala, ang pagkamatay ng kanyang ina, ang mga gabing tahimik sa syudad, ang pagdating sa barangay, ang hindi niya pagkaalam kung sino siya talaga. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang imahe ng isang lalaking may parehong pulang mata ng nilalang sa harap niya. Siya ang ama ko, mahina niyang bulong. Manuel! Gumising ka, sigaw ni Joel habang pinipigilan ang mga nilalang na lumapit pa. Pero bago pa tuluyang makalapit ang mga nilalang, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa pendant. Ang liwanag ay bumalot sa buong bahay, tinamaan ang mga nilalang at nagmistulang usok na lang silang lahat. Lahat ng naroon ay nawala sa isang iglap. Wala nang halimaw. Wala na ang guhit sa sahig. Ang bahay ay bumalik sa normal, parang walang nangyari. Si A.I. Manuel ay nakahandusay sa sahig, hingal na hingal. Lumapit si Joel. Ayos ka lang, Doc. Hinawakan niya ito at tinulungang makaupo. Akala ko mawawala ka na rin, ani Joel. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagpahinga, napansin ni Joel ang isang bagay. Ang pendant ay wala na sa liig ni Manuel. Sa halip, nasa kamay ito ni Joel. At ang pulang bato sa gitna nito ay kumikislap, na para bang may bagong lakas. Biglang may kirot na naramdaman si Joel sa dibdib niya. Dulcie, bakit parang ang bigat sa dibdib ko? Tanong niya, namumutla. Joel, hindi ikaw ang dapat, pero huli na ang lahat. Sa isang iglap, lumitaw sa harap nila ang imahe ng matandang babae, ang ina ni A.I. Manuel. Salamat, anak, sabi nito, ginampanan mo ang tungkulin mo. Ngunit hindi sapat ang dugo mo. Ang halimaw ay hindi mawawala kung wala ang sakripisyo ng isang inosente. Napalingon si Manuel kay Joel. Hindi siya dapat ang maging kapalit, sigaw niya. Ngunit sa oras na yon, ang pendant ay biglang lumipad mula sa kamay ni Joel at lumutang sa ere. Muling nagliwanag at sa liwanag na yon, si Joel ay dahan-dahang naglaho. Tanging mga damit at isang pirasong papel ang naiwan. Lumapit si Manuel at pinulot ang papel. Nakalagay doon ang sulat kamay ni Joel, wala akong pamilya, Dulcie. Pero kayo ang tahanan ko. Kung ito ang kailangan para maisalba ang lahat, ayos lang. Salamat sa lahat. Napaluha si A.I. Manuel. Walang salita ang makakapantay sa sakit ng pagkawala. Ngunit sa pag-ikot niya sa paligid, napansin niyang ang barangay ay tila bumalik sa normal. Walang halimaw. Walang anino. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang pangkaraniwang gawain, para bang walang nangyari. Ngunit may isa pang hindi maipaliwanag na nangyari. Mula sa malayo, sa gilid ng ilog, may isang bata, 6 na taong gulang siguro, na nakatayo at nakatingin kay Manuel. May hawak itong lumang kahon at sa liig nito ay may kaparehong pendant, pero may bughaw na bato sa gitna. Nanginit ang batok ni A.I. Manuel. Parang may boses na bumubulong muli sa kanya. Ang sumpa ay hindi nagtatapos. Nagbabago lang ng anyo. At ikaw ay hindi pa tapos. Biglang lumamig ang hangin. Ang katahimikan ay muling nabalot ng pag-aalinlangan. Tila may panibagong kwento na nagsisimula na naman. Tahimik ang buong barangay matapos ang mga nangyari. Para bang isang mahabang masamang panaginip lang ang lahat. Bumalik ang araw sa mga tao, nagsimulang muli ang takbo ng buhay, pero para kay A.I. Manuel, wala nang babalik sa dati.
Sa likod ng bawat ngiti ng mga tao, naroon ang alaala ng mga gabi ng takot, ng pagkawala, at ng isang kaibigang nag-alay ng sarili para sa kapayapaan. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang nawala si Joel. Araw-araw, binibisita ni A.I. Manuel ang lumang bahay kung saan halos nagwakas ang lahat. Ang pendant ay ibinaon na niya sa ilalim ng punong malapit sa ilog, kung saan niya huling nakita ang batang may hawak ng kaparehong pendant. Simula noon, hindi na muling nagpakita ang bata, pero alam ni Manuel sa sarili niya, hindi pa tapos ang lahat. Habang lumalalim ang gabi, madalas niyang marinig ang kaluskos sa paligid, mga yapak na hindi niya makita kung saan galing, at bulong na tila pamilyar. Hindi na siya natatakot tulad ng dati. Mas nanaig ang pagnanais niyang maunawaan ang mas malalim na lihim sa likod ng barangay. Sino ba talaga ang tunay na nagbabantay dito? At bakit tila siya ang laging tinatawag ng lugar na ito? Nang minsang bumisita si Aling Nena, ang matandang nakatira sa paanan ng bundok, ibinahagi nito kay A.I. Manuel ang kwento ng mga tagapamagitan. Sa bawat henerasyon, may isa raw na ipinapanganak na may kakayahang makakita sa mundo ng mga nilalang. Hindi sila pumipili. Sila ang pinipili ng lupa, ng hangin, ng mga anino. Hindi mo man hinanap ang tungkulin mo pero tinawag ka, wika ni Aling Nena. At kapag tumugon ka, may kapalit iyon. Pero may dahilan kung bakit ikaw. Dito niya naalala ang mga kakaibang panaginip niya noon pa man. Ang pulang buwan. Ang mga mata sa dilim. At ang laging nararamdamang koneksyon sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Noon, iniisip niyang pagod lang siya o guni-guni. Pero ngayon, alam na niyang totoo ang lahat. At higit sa lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa isang araw ng pagninilay, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang papel na pinadpad ng tubig. Basang-basa na ito at halos hindi na mabasa, pero malinaw ang huling bahagi ng sulat. Kapag naramdaman mong muling nabubuhay ang kadiliman, tandaan mong hindi mo ito kailangang harapin mag-isa. Kilala niya ang sulat kamay. Kay Joel iyon. Napangiti siya kahit may luha sa kanyang mga mata. Hanggang sa huli, kaibigan niya si Joel. At kahit wala na ito sa tabi niya, alam niyang naroon pa rin ito sa diwa at alaala ng bawat taong iniligtas nila. Sa paglipas ng buwan, mas naging aktibo si A.I. Manuel sa pagtulong sa barangay. Ginamit niya ang kanyang kakayahan bilang manggagamot, hindi lang para sa pisikal na karamdaman, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal na sugat ng mga tao. Nagturo siya sa mga bata ng kahalagahan ng pakikinig sa kalikasan at sa sarili. Ibinahagi niya ang mga kwento, hindi upang takutin, kundi upang bigyang linaw na minsan, ang mga nilalang sa dilim ay bahagi rin ng balanse ng mundo. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kakahuyan, muling sumilay ang ilaw ng buwan sa gitna ng ulap. Tumigil siya sa gitna ng daan. Nakita niya ang isang anino sa malayo, hindi na nakakatakot, kundi tila pamilyar. Tahimik ito, nakatayo lamang. Tumingin si Manuel. Joel, mahinang sambit niya. Ang anino ay hindi kumilos. Ngunit sa hangin, tila may tinig siyang narinig, pamilyar at punong-puno ng kapanatagan. Tuloy mo lang, Manuel. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lakas at panibagong panata sa sarili. Hindi niya hahayaan muling mapahamak ang barangay. Hindi habang buhay ang katahimikan, pero habang may mga taong handang lumaban para sa liwanag, hindi kailanman magwawagi ang dilim. At sa huli, ang kwento ng manggagamot na nanirahan sa barangay ng mga aswang ay naging alamat na, ibinubulong sa mga gabi ng bagyo, isinasalaysay sa mga tabing dagat, at isinusulat ng hangin sa mga punong saksing lahat ng lihim. Ngunit para kay A.I. Manuel, hindi ito basta kwento, ito ang kanyang buhay. At habang buhay siya, patuloy niyang babantayan ang hangganan ng dalawang mundo. Sa barangay na tila tahimik pero puno ng lihim, isang manggagamot ang natutong ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan, kundi sa tapang ng puso. Sa alaala ng isang kaibigang nagbuwis ng lahat. At sa paniniwalang kahit sa dilim, may ilaw pa ring sisilip. Ito ang katapusan ng kwento. Pero ang tunay na tanong ay kailan ito muling magsisimula.